way to run. Run where? Aim for the eyes! I need a shot. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, fantasy film na tinatawag na The Great Wall. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jeff Pangon, Rani Jeremias, Ernest Emmanuel Fadjilagmago, Lowy Dan, Raquel Calibuso, Jamil Pagalanan, Ali Akbar Salak from Marawi, Archie Canete from Calibo Aklan, DJ JR from Montalban Rizal, Gerald Gardose from Pilar de Plahan Zamboanga Sibugay, Rex Pierce from Laguna, Rosalie Bernal Bagong Silang Caloocan City, Rosie Quilo from Cavite, Swile B. Mac from Quezon City, V16 Gamam from Barangay Daymampaw, at Victor Clemente from Boracay Island. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Matagal na panahon na ang nakalipas, sa pinakadulong bahagi ng China, isang grupo ng mga lalaki ang hinahabol ng mga mandirigma mula sa Mongolia. Upang makatakas sa mga kalaban, inutusan ng kanilang pinuno na si William ang kanyang mga tauhan na palayain ang mga kabayo upang mahikayat ang mga mangangaso at mailihis ang atensyon ng mga ito, binibigyan sila ng pagkakataong tumakas. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga mula sa matinding labanan, ibinunyag ng mga lalaki na sila ay mga beerang sundalo na narito upang hanapin ang misteryosong itim na pulbos. Mula pa sa simula, delikado na ang kanilang paglalakbay, mahigit 20 kasamahan na nila ang nasawi at halos wala nang natitirang supply. Habang pinag-iisipan nila kung uurong na lang sila, biglang may nilalang na sumalakay mula sa dilim. Pinatay nito ang lahat ng natitirang mandirigma, at tanging sina William at ang kanyang kaibigan na si Tovar ang nakaligtas. Muli silang inatake ng halimaw, ngunit nagawa ni William na saksakin ito at maputol ang isa nitong braso. Hindi nila alam kung anong klaseng nilalang ang kanilang napatay, kaya agad nilang napagpasyahang umalis dahil malinaw na hindi naligtas ang lugar. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay, ngunit mabilis silang natagpuan ng mga Mongolian na muling humabol sa kanila. Dahil dito, tumakbo sila ng buong lakas upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sa kanilang pagtakbo, napadpad sila sa harapan ng The Great Wall sa gilid ng China, ngunit agad silang pinahinto ng walang tigil na pagulan ng mga palason na muntik nang tumama sa kanila. Dahil wala na silang ibang pagpipilian, nagdesisyon si William na sumuko na lamang sa mga inchik kaysa mahuli ng mga Mongolian, umaasang baka pagbigyan pa sila ng mga ito ng pagkakataong mabuhay. Laking gulat ng mga pinuno ng The Great Wall nang makita nila ang higanteng kuko na dala ni William. Agad na nagtanong si Commander Lin kung saan niya ito nakuha. Nang sabihin ng lalaki na siya mismo ang pumatay sa halimaw, nagtawanan ang mga inchik na komandante, hindi man lang naniniwala sa kanyang sinabi. Ngunit napansin ni Strategist Wang na maaaring totoo ang sinasabi ng mga dayuhan, dahil ang kanilang mga sandata at damit ay nababalutan ng dugo ng nilalang. Bago pa man nila mapagdesisyonan kung anong gagawin sa dalawang banyaga, dumating ang isang scout na nagulat na may mga kaaway na paparating mula sa mga tore ng pagmamanman, libo-libo at mabilis na sumusugod patungo sa pader. Agad na inutusan ni General Xiao ang mga sundalo na maghanda para sa labanan. Kinuha naman sina William at Tovar at dinala sa ibabaw ng pader, kung saan naghihintay ang napakalaking hukbo ng mga sundalong nakasuot ng makukulay na baluti, handang ipagtanggol ang The Great Wall. Namangha si William sa ganda at lakas ng hukbo. Ang bawat sundalo ay kumikilos ng sabay-sabay at maayos, kahit magkakaiba sila ng tungkulin na makikita sa kulay ng kanilang mga baluti. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang mga sundalong nakasuot ng asul, pinamumunuan ito ni Commander Lin, at binubuo lamang ng mga babae. Sabay-sabay silang nagmarcha patungo sa dulo ng pader at naghanda para sa labanan gamit ang malalaking sibat. Tahimik silang naghintay habang nakabantay sa malayo, hanggang sa biglang lumitaw ang isang napakalaking grupo ng mga berdeng halimaw na mabilis na rumaragasa patungo sa pader. Agad nagutos si General Xiao na paapuyin ang mga kanyan, at maraming naglalagablab na bola ng apoy ang pinakawalan ng mga dambuhalang makina, tumatama sa mga halimaw at nagdudulot ng malawak na dagat ng apoy. Kasunod nito, sabay na pumutok ang mga mamamana. Nagpapakawala ng walang tigil na ulan ng mga palason na halos takpan ang langit. Maraming halimaw ang napatay,
ngunit patuloy pa rin silang sumusugod ng walang takot. Habang papalapit sila sa pader, lalo silang nagngangalit at umaatungal sa galit. Hindi nagtagal, narating nila ang pinakapundasyon ng The Great Wall. Agad namang kumilos ang mga babaeng mandirigma na nakasuot ng asul, isa-isa silang bumababa mula sa pader gamit ang lubad, itinusok ang kanilang mga sibat sa mga halimaw, at mabilis na hinayla pabalik ng mga lalaking sundalo. Sa kabila ng kanilang kagitingan, marami pa rin sa kanila ang nasawi, nilapan ang buhay ng mga halimaw. Hindi nagtagal, dumating mula sa malayo ang reyna ng mga halimaw kasama ang kanyang mga tagapagtanggol. Siya ang nagbibigay ng utos at umaayos ng kanilang estratehiya. Nakita ito ni Strategist Wang at agad na sinabi kay General Xiao, kaya't nagutos ang general na tutukan ng mga kanya ng reyna at paputukan ito. Ngunit mabilis na hinarang ng mga bodyguards ang mga bala, na iligtas ang kanilang pinuno. Galit na umatungal ang reyna at tila nakikipag-usap sa kanyang mga alagad, inuutusan silang baguhin ang taktika at gamitin ang kanilang mga katawan para akyatin ang pader. Mabilis na sinunod ng mga halimaw ang utos. Inakyat nila ang napakataas na pader at sinimulang lapain ang mga sundalo, tinatapon ang iba pababa gamit ang kanilang matitinding lakas. Nakaramdam ng matinding panganib sina William at Tovar at pilit na kumakawala sa pagkakatali. Sa gitna ng kaguluhan, isang banyagang lalaki na nagngangalang Ballard ang biglang lumapit at mabilis na pinuputol ang kanilang mga tali, kaya't agad silang nakalaya. Samantala, isang batang sundalo na si Pang ang nakakita sa pagkamatay ng kanyang mga kasama. Kahit nanginginig sa takot, buong tapang siyang tumakbo para salakayin ang halimaw, ngunit isang hampas lang ng higanteng nilalang ay agad siyang napaatras at tumilapon. Bago pa man mapatay ng halimaw ang batang sundalo, mabilis na tumalon si William sa ere at kumapit sa isang sibat. Sumugod siya direkta sa nilalang at itinusok ang sibat sa bibig nito. Sa sobrang galit, itinulak siya ng halimaw habang umaatungal ng malakas, pero agad siyang tinulungan ni Tovar. Sabay nilang tinusok muli ang halimaw hanggang sa tumagos sa puso nito, dahilan para ito ay tuluyang mamatay. Kumuha naman si Tovar ng pulang kapa mula sa lupa at ginamit ito para akitin ang isa pang halimaw na parang toro. Mabilis itong sumugod sa kanya, ngunit naging pagkakataon ito para mapatay ni William gamit ang palaso. Halos hindi siya nakaligtas nang umatake ang bulag na halimaw sa huling pagkakataon. Matapos makita ng reyna ng mga halimaw na marami na sa kanyang mga alagad ang napatay, naglabas ito ng malakas na alon ng tunog, isang utos para umatras ang lahat ng halimaw. Agad silang umurong, dala ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan upang maiwasang matuklasan ng mga tao ang tungkol sa kanila. Lumapit ang mga Chinese commanders sa dalawang banyaga matapos ang labanan, at agad namang ibinaba ni na William at Tovar ang kanilang mga armas bilang tanda ng pakikipagtulungan. Pinuri ni General Xiao ang kanilang katapangan sa pakikipaglaban at napagpasyahang bigyan sila ng tirahan imbes na ikulong. Pagkatapos ng labanan, nilapitan ni Pang si William at taos pusong nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanyang buhay. Hindi niya ito iniwan sa gitna ng panganib. Muling nagtagpo rin sila ni Ballard, ang lalaking nagpalaya sa kanila kanina, at nalaman nilang matagal na rin itong naroon. Dumating si Ballard sa lugar 25 taon na ang nakalipas upang hanapin din ang itim na pulbos, ngunit nahuli siya at pinanatili roon bilang guro ng wikang Ingles. Ipinakita ni Ballard sa kanila ang misteryosong itim na pulbos, na kanilang hinahanap, at sinabing sapat ito para sa kanilang tatlo. Inalok niya sina William at Tovar na tumakas sa oras na magsimula ang susunod na labanan, upang habang abala ang mga sundalo, makalayo na sila. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, ipinatawag sila ni Strategist Wang para sa isang mahalagang pagpupulong. Nakita kasi niya ang isang bato na magnet sa kanilang mga gamit. Ipinahayag ni Wang na posibleng iyon ang dahilan kung bakit napadali kay William na mapatay ang halimaw noong una nilang laban, maaaring naaapektuhan ng magnet ang pag-iisip ng mga nilalang. Doon nila nalaman na ang mga halimaw ay tinatawag na Taote. Ayon sa kasaysayan, bumagsak daw sila sa mundo 2,000 taon na ang nakalipas mula sa kalawakan. Mula noon, tuwing 60 taon, bumabangon silang muli mula sa hilagang bahagi ng China upang umatake at lumunin ang lahat ng madaanan, para mapakain ang kanilang reyna at madagdagan ang kanilang bilang. Ang kabisera ng China ay may 2 milyong mamamayan at nasa 300 milya lamang ang layo mula sa The Great Wall. Kapag nakakuha ng napakaraming pagkain ang mga halimaw, mabilis silang dadami at kakalat sa bawat sulok ng mundo.
Sa parehong oras, napansin ni General Xiao na may mga nawawalang sundalo sa kanlurang tore, kaya agad siyang nagpasya na imbestigahan ito kasama si Commander Lin. Habang pamoposisyon ang mga sundalo sa kanilang formasayon, napansin nila ang kakaiba, hindi kinain ng mga halimaw ang mga bangkay, bagkus ay iniwan lang ang mga ito. Habang nagmamarcha sila pasulong, napansin nila ang isa sa mga nilalang sa kanilang harapan. Ngunit biglang napansin ni General Xiao ang refleksyon ng isa pang tao sa likuran nila, na papalapit upang salakayin sila. Sabay na umatake ang dalawang halimaw. Lumaban si General Xiao sa halimaw mula sa likod, ngunit habang nililigtas niya si Commander Lin, nasugatan siya ng malubha ng nilalang. Dumating ang buong hukbo ilang sandali lang, ngunit huli na para mailigtas ang kanilang pinuno. Sa huling hininga ni General Xiao, ipinahayag niya si Commander Lin bilang kanyang kahalili at binalaan siya na huwag kailanman maliitin ang katalinuhan ng mga halimaw. Isang napakalaking libing ang isinagawa upang parangalan si General Xiao. Habang nagluluksa ang lahat, libo-libong kandila ang pinalipad sa langit upang gabayan ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Makalipas ang ilang araw, dumating si Envoy Shen mula sa emperador ng China, dala ang mga tala ng laban mula 60 taon na ang nakalipas. Ayon sa mga dokumento, isinulat ng dating general na ang mga nilalang ay napaparalisa ng habulin nila ang mga sundalo sa isang bundok kung saan mayroong magnet, katulad ng kay William. Upang mapatunayan kung paano naaapektuhan ng magnet ang mga halimaw, iminungkahi ni William na hulihin nila ang isang tao gamit ang malaking kawit, katulad ng pamamaraan sa paghuli ng balyena. Ngunit labis itong ikinagalit ni Tovar. Pinaalalahanan si William sa kanilang plano na tumakas bitbit ang itim na pulbos. Habang nag-aaway ang magkaibigan sa desisyon, nagsimula na si Strategist Wang sa paghahanda ng malaking dami ng pampamanhid at inilagay ito sa mga kawit bilang paghahanda sa pagdakip ng isang buhay na halimaw. Hindi nagtagal, dumating ang napakaraming tao na pilit na nagtatago habang umaakyat sa pader. Agad namang tumugon ang mga sundalo at ipinatupad ang kanilang formasayon upang ipagtanggol ang The Great Wall laban sa mga halimaw. Mula sa mga gilid ng pader, lumabas ang napakalalaking talon na bakal na pumuputol sa mga nilalang, habang buong tapang na nakikipaglaban ang mga mandirigma sa gilid ng mataas na istruktura. Ipinag-utos ni Commander Lin na paapuyin ang mga harpon. Mabilis na lumipad ang malalaking kawit at tumama sa maraming halimaw, ibinabagsak at banibilanggo ang mga ito gamit ang malalakas na kadena. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ng mga halimaw ang tunay na pakay ng mga tao, at isa-isa nilang pinunit ang mga kadena at kawit hanggang sa lahat ay nakawala, maliban sa isa. Habang nagpapatuloy ang labanan, sinubukan ni Ballard na kumbansihin si Tovar na tumakas na habang abala pa ang lahat sa digmaan. Pero tumanggi si Tovar na iwan ang kanyang kaibigan. Samantala, pinag-iisipan din ni William kung lilisanin na niya ang mga incheck, ngunit sa huling sandali, nagpasya siyang bumalik upang tulungan sina Commander Lin at ang hukbo na mahuli ang natitirang tao na nakagapos pa. Upang maihiwalay ang halimaw sa iba, pinaulanan ng hukbo ng napakaraming bomba ang paligid nito, dahilan para mabalutan ng apoy ang buong lugar. Alam ni William na hindi na magtatagal bago tuluyang maputol ang mga kadena, kaya't mabilis siyang bumaba sa gitna ng labanan, dumulas sa mga bakal at nagtungo sa halimaw na nawalan na ng malay. Agad niyang tinali ang nilalang upang madala ito pabalik, ngunit biglang dumating ang mga kaaway at sinalakay siya, pinilit niyang lumaban para sa sariling buhay. Sa kabutihang palad, dumating si Tovar sa oras at iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Habang tinutulungan niya si William, hindi nito naiwasang sisihin ang kaibigan dahil hindi ito sumunod sa kanilang plano na tumakas. Naputol ang pagtatalo nina William at Tovar nang biglang lumitaw mula sa makapal na ulap ang panibagong grupo ng mga tao. Agad nilang hinarap ang mga halimaw at, sa tulong ng kanilang pagkakaisa, nagawa nilang patumbahin ang mga ito sa pamamagitan ng pagbaril sa mga mata ng mga nilalang. Habang patuloy ang labanan, nagsimulang makalusot ang mga halimaw sa pader ng apoy at napalibutan ang dalawa sa napakaraming bilang. Mabilis silang sinalakay ng mga nilalang, ngunit sa mismong sandaling iyon, pinaputukan ng mga sundalong incheck ang lugar ng sunod-sunod na bomba. Malalakas na pagsabog ang pumuksa sa mga tao at nailigtas ang buhay nina William at Tovar. Agad nilang nilagay ang higanteng halimaw sa isang bakal na hola at sinimulan ang eksperimento gamit ang magnet upang subukan kung paano ito nakaaapekto sa nilalang. Laking gulat ng lahat nang lumapit si Strategist Wang sa halimaw habang hawak ang bato. Biglang tumigil sa paggalaw ang tao patunay na totoo ang epekto ng magnet sa mga ito. Ngunit iginiit ni Envoy Chen na agad dalhin ang nilalang sa emperador, sa kabila ng pagtutol ni Wang.
Hindi na rin nagawa ng hukbo ang sumuwi dahil ang utos ay galing mismo sa hari. Pagkaalis ng sugo, napansin ng mga sundalo na may kakaibang paggalaw sa paanan ng pader. Mabilis silang bumaba upang siyasatin, at doon nila natuklasan ang nakakagulat na katotohanan, na hukay ng mga halimaw ang isang napakalaking butas sa ilalim ng The Great Wall. Ang mga naunang laban pala ay panlilinlang lamang upang mailigaw ang atensyon ng hukbo. Samantala, si Ballard at Tovar ay lihim na nagnanakaw ng itim na pulbos habang abala ang mga sundalo sa investigasyon. Plano nilang tumakas palabas ng The Great Wall. Ngunit hinarang sila ni William, na sinubukang kumbansihin ang kanyang kaibigan na huwag tumakas at tumulong na lamang sa laban para sa mas malaking layunin. Hindi sumang-ayon si Tovar, naniniwalang nalasan na ng sobrang pag-asa si William at nawala ng pag-asang manalo ang mga tao laban sa mga halimaw. Habang patuloy silang nagtatalo, biglang sinapak ni Ballard si William at nawalan ito ng malay. Sinabihan niya si Tovar na iwanan na ang kaibigan, dahil ito na lang daw ang tanging pagkakataon nila upang makatakas. Nadiskubre ni General Lin na nakatakas ang mga dayuhan at labis siyang nagalit kay William dahil sa kanyang umano'y pagtataksil, kahit pa ipinaliwanag ng lalaki na sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga kaibigan. Hamupa lamang ang galit ni Lin nang magsalita si Pang, ang batang mandirigma, na nagsabing nakita niyang pinilit talaga ni William na pigilan ang pagtakas ng mga ito. Agad nagutos si General Lin na hulihin ang mga taksil at ipasok si William sa kulungan upang hindi na siya makialam sa mga plano ng hukbo. Upang mahabol ang napakaraming tao nagpasya si Lin na gamitin ang mga hot air balloon bilang paraan ng paglalakbay. Ngunit hindi pa ito nasusubukan at napakapanganib gamitin. Habang sinusubukan ng mga sundalo na pumailang lang sa himpapawid gamit ang itim na pulbos bilang gasolina, marami sa kanila ang namatay. Iilan lamang ang nakalipad papunta sa kabisera. Pagkatapos nito, pinalaya ni Pang si William. Agad siyang tumakbo palabas at nakasalubong si Strategist Wang. Galit niyang tinanong kung ano na ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Wang na nabigo silang pigilan ang mga tao sa paglusot sa pader, at mismong si General Lin ang nagutos na palayain siya habang papunta ito ngayon sa kabisera. Sinabi ni Wang na tanging isang paraan na lang ang natitira para mailigtas ang lahat, patayin ang Reyna, dahil kapag siya ay napatay, mamamatay rin ang lahat ng kanyang mga alagad. Ngunit imbes na tumakas tulad ng suhestyon ni Wang, nagpasya si William na sundan si Lin upang tulungan siyang iligtas ang sangkatauhan sa ganap na pagkawasak. Samantala, nakarating na si General Lin sa loob ng kabisera, ngunit laking gulat niya nang makitang sinakop na ito ng napakaraming gutom na tao. Sinubukan nilang marating ang palasyo, ngunit sinalakay sila ng mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Habang desperado silang nakikipaglaban para mabuhay, napalibutan agad si Lin ng mga tao na handa na siyang lamunin. Bago pa siya tuluyang mapatay, dumating si William at iniligtas siya. Hinailan niya ito papunta sa ere gamit ang balon, sabay pinasabog ang mga granada upang itaboy ang mga halimaw habang lumilipad sila papunta sa palasyo. Nakuha nilang muli ang tao na nahuli kanina, at nagpasya si Wang na lagyan ito ng mga bomba. Plano nilang dumaan sa ilalim ng lupa at pakainin ang halimaw, bago ito pakawalan papunta sa Reyna para magamit ang mga pampasabog at tuluyang mapatay ito. Pero hindi naging maayos ang kanilang plano dahil natuklasan ng mga nilalang ang kanilang kinaroroonan. Marami sa kanilang grupo ang napatay, at tanging si Pang lamang ang naiwan na sugatan ngunit buhay pa. Biglang sumugod ang napakaraming tao sa ilalim ng tunnel. Alam ni Pang na wala na silang oras, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili. Pinasabog niya ang mga granada, pinatay ang mga halimaw at sabay na binara ang daanan. Wala nang panahon para magluksa, kaya agad binuksan ni Wang ang mga pinto patungo sa labas at pinakawalan nila ang halimaw na tinalian ng mga bomba. Pagkatapos matanggal ang magnet, agad nagising ang nilalang. Tulad ng kanilang plano, kinain nito ang karne na inihanda nila, at tumakbo palabas upang dalhin ito sa kanyang Reyna. Nakarating ang tatlo sa isang mataas na tore. Naiwan si Wang sa ibaba upang bantayan ang pinto gamit ang magnet, habang sina William at Lin ay umakyat sa itaas para maghanap ng magandang posisyon sa pagbaril ng palaso papunta sa mga bomba. Pinakawalan ni William ang unang palaso papunta sa Reyna, ngunit nasangga ito ng mga bantay. Tumalbog ang palaso at sumabog sa ere, na nagbigay babala sa lahat ng mga halimaw. Mabilis na umakyat si William sa mas mataas na bahagi ng tore upang subukan muli, pero inutusan ng Reyna ang lahat ng kanyang mga alagad na atakihin ang gusali.
Dahil doon, nagdagsaan ang mga tao papasok. Bago siya lumunin, itinapon ni Wang ang magnet papunta sa kanyang mga kasamahan upang matulungan sila, at saka siya nilamon ng buhay ng mga halimaw. Muling pinaputok ni William ang pangalawang palaso, pero nasangga pa rin ito ng mga nilalang at muling sumabog sa ere. Sa pagkakataong iyon, nakita na mismo ng Reyna kung nasaan sila at inutusan ang lahat ng kanyang mga alagad na sumugod sa kanila. Sa natitirang iisang bomba, tumalon sina William at Lynn palabas ng bintana habang nakasabit sa mga lubad, sabay iwas sa mga tao na tumatalon mula sa likuran nila. Itinapon ni William ang magnet papunta sa mga bantay ng Reyna, habang sabay namang inihagis ni Lynn ang sibat kasunod nito. Dahil dito, napatigil sandali ang galaw ng mga halimaw, kaya tumama ang bomba sa loob ng harang. Sinubukan ng Reyna na patayin ang apoy, ngunit huli na. Isang malakas na pagsabog ang Sum-Ire sa lahat ng nasa loob, at tumilapon sa ere ang lahat ng mga nilalang. Habang namamatay ang Reyna, biglang nanigas at nawalan ng buhay ang lahat ng tao. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, iniwan ang libo-libong bangkay sa loob ng palasyo. Sa wakas, nagtagumpay ang mga tao. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si William sa The Great Wall, at nadatnan niyang nakakulong si Tovar matapos mahuli ng mga sundalong Tsino. Sinabi ni William na binigyan siya ng emperador ng pagpipilian, iligtas si Tovar o kunin ang mga pulbura, at pinili niyang iligtas ang kanyang kaibigan, dahil napagtanto niyang mas mahalaga ang pagkakaibigan kaysa sa anumang kayamanan. Pagkatapos noon, umalis siya sakay ng kabayo kasama ang mga sundalong naghatid sa kanya, habang si General Lin ay tahimik na nakamasid mula sa pader, ipinapahiwatig ang kanyang pamamaalam. Bago tuluyang lumayo, tumingin din si William pabalik, at ramdam niya sa puso niya na balang araw, babalik siyang muli sa lugar na ito. Ano sa tingin nyo sa pelikulang ito? I-comment nyo sa ibaba, at kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutang mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.